Naghahabulan ng tatlong bata na sina Cody, Jess at Yuan sa maliit na espasyo ng kanilang bakuran. Masaya ang mga ito at dinig iyon ni Maureen mula sa loob. Kasalukuyan siyang nagluluto para sa kanilang hapunan. Gayunman, sinilip ni Maureen ang tatlong anak upang masigurong safe at hindi lumabas ng gate. Isinara naman niya iyon at alam niyang hindi basta-basta lumalabas ang tatlo na hindi nagpapaalam sa kanya. Maaasahan niya kasi ang tatlong anak niya. Hello Maureen? Ano, ready ka na ba para mamaya? Dinig niyang tanong ni Karina sa kabilang linya. Katrabaho niya sa bar. Kapwa sila singer at kumikita ng 5,000 higit pa minsan sa isang gabi. Matatawag naman na marangal ang kanyang trabaho kaya okay lang. Kumakanta lang naman siya at hindi nagpapatable. Mula sa labas, naririnig niya din ang matitinis na sigaw at hagik-gikan ng tatlong anak. Sigurado ka ba talaga malaki ang kikitain ko dito? Tanong niya sa kaibigan. Kailangan niya talaga kasing kumayod ng husto lalo't nag-aaral na ang kanyang mga anak. Dapat ay project iyon ni Karina. Kaso na maus ito dahil sa aksidenteng nakainom ng malamig na tubig. Hindi naman nila matanggihan ng kanilang boss kaya siya na ang kakanta para sa birthday celebrant na si Jeston Del Grande, isang tycoon businessman. Pero bakit tila pamilyar sa kanya ang pangalan nitong Jeston Del Grande? Napailing siya nang may isang alaalang bumalik sa kanyang balintataw. Isang masakit na nakaraan. Isang araw, isinugod sa hospital ang kanyang nobyong si Jeston. Nang mabalitaan, agad siyang sumugod sa hospital kung saan ito dinala ng driver. Naroon ang abuela ng kanyang nobyo at kausap ang doktor. Dinig niya ang lumalalang sakit na cancer of the brain ng nobyo. Halos bumaliktad ang mundo niya sa takot dahil sinabi na ni Jeston sa kanya na tatalikuran ng pamilyang ayaw sa kanya. Mas pipiliin siya nito at handa siyang ipaglaban upang mapatunayan na wagas ang pagmamahal nito para sa kanya. At kapag tinalikuran ni Jeston ang pagiging Del Grande, ikamamatay iyon ng lalaki. Kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya nagdesisyon na siyang iwan ng nobyo. Hindi na siya nagpakita pa sa lalaki. Gumawa siya ng sulat at ipinabigay na lang iyon kay Jeston. Sa sulat, sinabi niyang break na sila dahil hindi niya na ito mahal. Higit sa lahat, may bago na siyang boyfriend. Maraming beses nagtangka si Jeston na siya'y kausapin. Umulan-umaraw, inaabangan siya nito sa labas ng school. Kaya nagdesisyon siyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho na lamang. Lalo na after 1 month, nalaman niyang siya'y nagdadalang tao. Sa pag-iwas niya, nabalitaan na lang niya kay Karina na lumipad na si Jeston pa Amerika kasama ang abuela upang doon magpa-opera. Bagay na ikinatuwa niya dahil sa kanyang naging desisyon, ligtas na ito sa kamatayan. Ano man ang kanyang naging desisyon, yun ay makakabuti para sa lalaki. Mas pinili niyang ito ay kalimutan at mas pinili niyang kamuhian ito para lang magpa-opera ang lalaki. At kung may nagawa man siyang tama, yun ay ang talikuran si Jeston. Kinagabihan nga, suot ni Maureen ang itim na gown. May glitters na kumikinang at tuwing kakanta siya, nagsusuot siya ng maskara for safety. May 3 siyang anak. Kailangan niyang protektahan ng kanyang sarili para hindi maharass ng kahit na sino, kahit ba private ang kanyang gagawin. Samantala si Jeston, walang kagana-ganang pinagbigyan ng kagustuhan ng kanyang kaibigan na si Ethan para sa kanyang kaarawan. Kailan ba siya nag-celebrate ng birthday? Hindi niya na matandaan. Nabuhay siya para sa wala. 6 na taon siyang walang ibang nais gawin kundi makalimutan ng babaeng sumugat sa kanyang puso. At hanggang ngayon, nasa puso pa niya ang pilat ng nakaraan. Nang mabasa ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Maureen, para na rin siya nitong pinatay. At oo, pumayag siyang magpa-opera dahil gusto pa niyang balikan ng babaeng nanakit sa kanya. Bro, ready ka na ba? Nasa kabilang linya si Ethan, palabas na siya ng bahay. Papunta na. Walang ganang sagot niya. Good! Nang maibaba ang linya, tsaka niya tinungo ang nakaparadang kotse. Tumuloy siya sa private place ng kaibigan kung saan naghihintay sa kanya ang mga barkada. Pagdating ni Maureen sa nasabing lugar, iniwan na siya ng driver at babalikan mamaya upang bumalik sa bar na kanyang pinapasukan.
Kinakabahan siya habang papasok ng elevator. Nasa 17 palapag ang nasabing lugar. Oops! Pagpasok ng elevator, may nakasabay siya at muntik pang mabuwal, kundi lang may sumalo sa likod niya at inayos siya ng tayo. Pagkatapos nilagpasan lang siya at tumuloy sa kabilang elevator. Nasundan pa niya ng tingin ng lalaking yun dahil sa nalanghap na pamilyar na amoy. Nagkibit balikat na lang siya at tuluyang pumasok sa elevator. Pagpasok ni Jeston sa loob ng private place ni Ethan, ay nadatnan niya ang 4 na barkadang naroroon, si Marco, Alex at Noah. Oh, nandito na ang birthday celebrant. Masayang wika ng 4, itinaas ni Marco ang bote ng alak. Nilagyan ng 5 kupita, nag-cheers ang mga ito at sabay-sabay na nilagok ang laman. Kasabay noon, pumasok ang isang babae, nakasuot ng maskara, naka-night long gown, pero litaw ang kaputian sa mahabang slit, maging ang makinis nitong likod. Wow, sakto ang dating mo, miss. Nakahanda ng entablado para sa'yo. Ito si Jeston Del Grande, ang birthday celebrant. Si Ethan ang nagpakilala kay Jeston, kaya nanigas si Maureen sa kanyang kinatatayuan na nakatitig sa lalaki. Mabuti na lang at may suot siyang maskara, kung hindi nakilala agad siya nito. Salamat na rin dahil mukhang hindi naman ito nagka-interes sa kanya, ni hindi siya sinulyapan. Kahit papaano, ay binati niya ang lalaki ng happy birthday pero tinawag niya itong sir. Natigilan si Jeston nang marinig ang boses ng singer. Tila pamilyar ito sa kanya, si Maureen. Mabilis siyang tumayo upang tanggalin ang maskara nito pero pinigilan siya ni Ethan. Anong pangalan mo? Matiim na nakatitig si Jeston sa mga mata ng babaeng nakamaskara. Kabado si Maureen habang nag-iisip ng i-disguise na pangalan. Karina. Saad niya dahil si Karina naman talagang dapat nakakanta para kay Jeston kung hindi lang ito minalat. Umatras si Jeston at bumalik sa kinauupuan nito. Uminom ito ng alak habang si Maureen nanginginig ang kalamnan na nagsimulang magtrabaho. Mabuti na lang kahit kabado, naging maayos pa rin ang timpla ng kanyang boses. Matapos kumanta at maibigay ang bayad sa kanya, nagmamadali na siyang umalis. Palabas pa lang siya ng pinto nang may babaeng pumasok sa loob. Napakaganda, sopistikada. Hi, kala mo siguro nakalimutan ko ang birthday mo. Well, this is my gift for you, hubby. I love you. Napatigal si Maureen sa may pintuan nang marinig ang katagang hubby. May asawa na si Jeston. Kiss! Sigawan ng lahat ng naroroon. Kahit pala matagal na silang wala ng lalaki, mahal niya pa rin ito't nasasaktan siya. Kaya mas pinili niyang tumalikod na lang kaysa makitang naghahalikan ng dalawa. Kung masaya na ito ngayon, ay mas masaya siya para sa dating kasintahan. Umiwas si Jeston kay Olivia nang akmang hahagkan siya nito matapos tumabi. What is wrong? Tanong na naiirita ang kanyang nobya. Sinikap niyang makalimutan si Maureen sa pamamagitan ni Olivia. Pero sa loob ng 3 taon nilang relasyon, hindi niya pa rin magawang kalimutan ng babae. Marami siyang katanungan na tanging si Maureen lang ang makakasagot sa kanya. Gusto niya itong makita. Lumabas siya sa private place ni Ethan upang magyosi. Nagsimula siyang matutong magsigarilyo nang maghiwalay sila ni Maureen. Ito lang ang nakakapagpakalma sa kanya. Palabas na sana siya ng hotel nang hindi sinasadyang matanaw niya ang singer na kinuha ni Ethan para sa kanya. Napakaripa siya ng takbo upang saklolohan ng babae dahil hawak ito ng 2 lalaki at pilit kinakaladkad patungo sa isang sasakyang nakaparada. Ito rin ang babaeng tinulungan niya kanina sa elevator na muntik ng matumba kung hindi pa niya naitayo ng maayos. Saklolo! Sigaw ni Maureen habang pilit nanlalaban sa 2 bastos na lalaki. Marahas siyang kinaladkad hanggang sa halos masira ang damit niya. Lasing ang 2 lalaking bastos at sa palagay niya, hindi siya sasantuhin ng mga ito. Wag! Bitiwan niyo ako! Muli niyang sigaw nang marating ang kotse. Isinandal siya habang nagtatawanan ng mga ito. Nasira na ang kanyang suot na maskara at hindi alam kung saan tumalsik. Sinibasib siya ng halik sa leeg ng isang lalaki habang ang isa mahigpit siyang hawak.
Hysterical siyang nagsisisigaw ng tulong nang bigla na lang parang kidlat na tumilapo ng dalawang hayok na lalaki. Nanginginig pa rin siya sa takot kahit nakita niya ng tulog ang nakahandusay na dalawang lalaki. Ngunit ramdam niya ang mas matinding kaba nang lumapit sa kanya si Jeston. "Are you okay?" Natigilan ito't halos hindi kumarap nang siya ay makilala. "Maureen?" Mahinang usal ng lalaki, hindi makapaniwala. Nagkunwari siya. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya nais makilala nito at makita sa ganitong sitwasyon. 6 na taon na ang lumipas at marami nang nagbago. May asawa na ito at hindi na mababago pa ang lahat. "Sir, sinong Maureen?" Kunwari niyang tanong, kahit na ang totoo gustong mangatog ng kanyang mga tuhod. Napapikit ito at napahawak sa sentido. Nakainom ang lalaki kaya iisipin itong lasing lamang ito. "Salamat sa pagligtas sa akin, sir. Aalis na po ako, may trabaho pa ako." Mabilis na nagpara ng taxi si Maureen at sumakay na nagpahatid sa bar. Si Justin naman, agad niyang pinaharurot ang kanyang kotse matapos sumakay. Susundan niya si Maureen, kaya pala pamilyar sa kanya ang boses nito. Paano nito nagagawang magkunwari sa kanyang harapan na hindi siya kilala? Sa ginawa nito kanina, mas lalo pa siyang nasaktan. Pagdating sa bar, huminto ang taxi at nakita niyang bumaba si Maureen. Pumasok ito sa loob. Dito nagtatrabaho ang babae. Naikuyom niya ang kamao. Nakipaghiwalay ito sa kanya pagkatapos magiging pariwara. Sa loob ng dressing room, tahimik na umiiyak si Maureen. Hindi niya lang maiwasang masaktan sa nakita niya kanina at sa nanatiling damdamin para kay Justin. "Anong nangyarit umiiyak ka, girl?" Punani mo na Lisa. Katrabaho niya sa bar. Hindi singer, kundi nagbibigay aliw sa mga pumapasok na customer. Nagpapa-take out at mas lalong nagpapa-table. "Wala, may bastos na mga lalaki akong na-encounter kanina." Habang nagpapahid ng luha ay kanyang sabi. Nagsindi ito ng yosi. "Hay, ganun talaga. Nagtatrabaho tayo sa ganitong lugar. Mababa ang tingin nila sa atin. Kaya ikaw, kailangan mong tibayin ang loob mo, no? Pag nagkataon hindi ka tatagal. Siya, mag-emote ka muna dyan at makikipag-unahan ako sa mga bigating customer natin." Matapos mag-retouch, pinatay nito ang yosi at saka lumabas na. Habang siya, nagbihis at kumuha ng panibagong maskara. Lumapit sa kanyang manager at siya ang sunod na kakanta. Si Justin naman, nag-order ng alak habang hinihintay na makitang lumabas si Maureen. Umupo siya at sumimsim ng mamahaling alak. Maya-maya, natapos ng kumanta ang nakasalang sa stage na babae. Binalot ng kakaibang damdamin ng puso niya nang makitang pag-akyat ni Maureen sa stage at umupo sa mataas na silya sa harapan ng microphone. Pumailanlan ng malamyos at malamig nitong boses na tila lumusaw sa kanyang puso. Nanumbalik sa kanyang alaala ang masaya nilang nakaraan ni Maureen. Ang mga pangarap nilang dalawa natutuparin nilang magkasama. Maging ang bawat malamig nilang pinagsasaluhan. Naikuyom niya ang kanyang kamao at naipilig ang kanyang ulo. Gusto niya na ngayong alamin kung sinong lalaki ang ipinalit nito sa kanya. Si Maureen sa stage, habang kinakanta ang malungkot na awitin, napasulyap siya sa lalaking kanina pa nakatitig sa kanya. Si Justin, nasundan siya nito. Gusto niyang magtago pero alam niya sa sariling hindi niya panghabang buhay na kayang talikuran ng lalaki, kaya haharapin niya ito. Kung nakaya niya iyon noon, alam niyang kaya niya rin ngayon ang magsinungaling sa lalaki. Tulog at lasing na si Justin sa mesa nito, kaya inutos ni Maureen sa bartender na tulungan siyang dalhin ito sa isang silid upang doon makapagpahinga ang lalaki. Kanina pa nagre-ring ang cellphone nito sa bulsa, pero hindi niya iyon magawang pansinin. Napagkitang kanyang paningin sa gwapong mukha ng lalaki. Pinagsawa niyang titigan iyon ng matagal dahil na-miss niya ang dating nobyo. Halatang maayos si Justin kahit iniwan niya ito. Napabuntong hininga siya sa isipang yun. Gumalaw ang lalaki nang akmang kanyang iiwan. Malakas siyang hinila kaya napasubsob siya sa ibabaw ng katawan nito. Nandilat ang kanyang mga mata nang maramdaman ang pinakatatago nito.
Sir, bitiwan mo ko. Takot niyang bulong, pero marahas siyang kinabig at siniil ng maalab na halik sa labi. Naramdaman niyang pinuluputan siya ng lalaki at hindi siya makawala sa mainit na mga bisig na nakayakap sa kanya. Bago siya makalimot, ubod lakas niyang itinulak ang lasing na lalaki. Labis-labis ang kanyang kaba habang nakatitig dito. Nakapikit ito habang tulog na. Ilang minuto niyang kinalma ang sarili bago iniwan ng lalaki at nagpaalam sa boss niya na uuwi na. Sa taxi, tahimik siyang nakapikit habang dama pa rin ang naiwang lasa sa labi niya matapos hagkan ni Justin kanina. Anong gagawin niya? Umaga, nagising si Justin sa maingay na cellphone. Masakit ang kanyang ulo nang umupo sa kama. Tanda niyang nakatulog siya kagabi sa kalasingan sa bar. At ngayon, nasa isang hindi pamilyar na silid siya. Pilit niyang idinilat ang mga mata. Kinapa niya ang cellphone at hindi nag-abala pang tingnan kung sino ang tumatawag. Iho, kagabi pa ako nag-aalala sa'yo. Nasaan ka ba? Si Olivia, hinihintay ka dito. Umuwi ka na. Galit ang boses ng kanyang abuela. Okay, tugon niya lang at pinatay ang linya. Nasa bar pala siya. Nasaan na si Maureen? Tanging naglilinis na lang ang kanyang nadatnan. Good morning, sir. Mamayang gabi po uli ang bukas ng bar. Salubong sa kanya nang binatilyong naglilinis. Alam mo ba ang address ni Maureen? Heto 5,000. Sabihin mo sa akin kung nasan siya nakatira. Napatingin ito sa hawak niyang pera bago siya tiningnan. Sino po ba si Maureen, sir? Nanlumo siya nang sabihing wala itong kilalang Maureen. Or kahit na sinong magtrabaho sa gabi dahil ang manager lang ng bar na iyon ang tanging nakakausap nito. Wala siyang choice kundi umuwi na lamang. Pagdating ng bahay, si Olivia ang kanyang nadatnan. Galit ito. What is wrong with you, Justin? Iniwan mo ko sa mga barkada mo kagabi. Anong klase kang boyfriend? 3 years in a relationship, hindi ko maramdaman na minahal mo ko. Bakit? Umiiyak itong binayo siya ng suntok sa dibdib. Hindi siya natinag. Tila ba namanhid ang kanyang puso. 6 years ago, pinatay iyon ni Maureen. Paano siya magmamahal ng iba? Nang mapagod ang babae, tumigil ito at siya'y niyakap. Mahal na mahal kita, Justin. Ano pa bang dapat kong gawin? Hinawakan niya ito sa magkabilang kamay at seryosong tiningnan. Let's break up. Mas lalo itong natigilan. Namumugto ang mga matang tumingin sa kanya. Tama ka. Hindi kita mahal dahil may iba na akong mahal. No! Hindi ako papahayag! Mas lalo itong umiyak pero iniwan na ito ni Justin at tumuloy sa kanyang kwarto. Naligo siya at nagbihis at kahit na masakit ang ulo dahil sa hangover, pumasok siya sa opisina. Sa hardin, nadaanan niya pa si Olivia at ang kanyang abuela na nag-uusap. Patuloy na umiiyak ang babae. Masama ang tingin na ipinukol nito sa kanya. Justin, bumalik ka dito. Malalaman ito ng daddy mo. Hindi mo pwedeng talikuran si Olivia ng ganun-ganun na lamang. Sigaw ng kanyang abuela pero hindi niya na ito pinakinggan. Noon, pinagtulakan ng kanyang ama si Maureen dahil sa ito ay mahirap. Malayong malayo sa pamilya nilang tinitingala dahil sa karangyaan. Uli lang lubos si Maureen pero nagtatrabaho ito para sa sarili. Patustusan lang ang pag-aaral. Ang akala ng dad niya, pineparahan siya ni Maureen. Kaya kahit sentimo, never itong tumanggap mula sa kanya. Ipinaglaban siya ng babae dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Pero sa huli, iiwan pa rin siya nito kung kailan niya ito higit na kailangan. Naisip ni Justin na napagod na itong ipaglaban siya kaya nagpa siya itong siya'y talikuran. Pero sana, kinausap man lang siya ng nobya. Nagdesisyon ito nang hindi niya alam. Ngayon aalamin niya ang katotohanan. Ano? Gulat si Ethan nang tawagan niya ng umagang yun. Sinabi niyang si Maureen ang babaeng kumanta sa birthday niya kagabi at dating kasintahan. At inutusan niya itong alamin ang address ni Maureen. Ang hina mo talaga, bro. Nandoon ka na kagabi, hindi mo pa nakuha ang address. Pero don't worry, ako nang bahala dyan. Thank you, bro. Ilang oras ang lumipas, nakita niyang pumasok ang kanyang ama sa loob ng kanyang opisina, kasama ang 3 bodyguard nito. Marahas siyang sinuntok sa panga. Galit na galit,
dahil siguro sa ginawa niya kay Olivia. Putok ang labi niya nang tumingin sa kanyang ama. Wala kang utang na loob. Sana hinayaan na lang kitang mamatay dahil sa sakit mo. Dinuro siya nito. After ng kanyang operasyon, para siyang naging robot na sunod-sunuran sa kanyang ama. Kinailangan niyang pagtrabahuhan ng perang ginamit sa kanyang operasyon upang makalaya sa kapangyarihan nito. Nakipagbuno siya sa crisis na kinakaharap ng kanilang kumpanya dahil sa pagkalugi. Araw-gabi siyang nagtrabaho pero baliwala iyon sa kanyang ama. Iniisip ng mga ito na ang pamilya ni Olivia ang nag-ahon sa naluging kumpanya nila kaya kailangan niyang pakasalan ng babae. Pinilit niyang maging sunod-sunuran sa loob ng maraming taon. Pero lahat ng hirap niya, hindi iyon naisip ng kanyang ama. Pinagtutulungan siya ng kanyang abuela. Tama kayo, Dad. Sana pala hinayaan niyo na lang akong mamatay. Walang lakas niyang sagot kaya marahas na suntok sa panga ang muling natamo ni Jeston. Nalasahan niya kaagad ang dumugong labi. Bahagya siyang nahilo na tila naalog ang kanyang utak sa lakas ng suntok nito. Saglit niyang naipilig ang kanyang ulo nang maramdaman ng pagkahilo. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa nang maramdamang nagdilim ang kanyang paningin. Sa hospital siya nagising. Mukha ng kanyang amang nakita. Naroon din ang kanyang abuela at si Olivia. Ipinahanda ko na ang kasal ninyo ni Olivia. Gusto ko bukas din ang engagement party. Huwag mo nang tangkaing umatras sa kasal. Wala ka nang magagawa pa. Mag-discharge ka na. Marami kang gagawin sa opisina. Inuuna mo pa ang alak kaysa sa trabaho. Buwisit! Galit nitong Saad at lumabas ng kwarto kasama ang 3 bodyguard. Sunod na lumapit ang kanyang abuela. Galit na galit sa kanya. Kung hindi mo lang sana hiniwalayan si Olivia, hindi magagalit ang ama mo. Huwag ka nang magmatigas, Jeston. Tandaan mo, utang na loob mo sa amin ang pangalawang buhay mo. Tandaan mo yan. Buliyaw ng kanyang abuela. Dama niya ang mainit na palad ni Olivia sa kanyang pisngi. Ikaw naman kasi, Habi. Ayan, nalaman tuloy ni Tito. Pero wala ka nang alalahanin. Bukas na ang engagement party natin. Nag-post na rin ako sa IG account para malaman ng mga friends nating dalawa. Invited silang lahat. Nakangiting Saad ni Olivia sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para lang mawala ito sa kanyang paningin. Para siyang sinasakal sa pagkakataong yun. Nais niyang kumawala saglit para lang huminga. Naninikip ang kanyang dibdib. Maureen, bulong ng diwa niya na para bang ito lang ang kayang magpagaan ng kanyang pakiramdam. Sa umagang yon, nagising si Maureen dahil sa ingay mula sa labas. Dumating pala ang kanyang kasera at naniningil na ng bahay. Pero dahil 3:00 ng madaling araw siya umuwi kagabi at heto 6:00 pa lang ng umaga ay ayaw siyang gisingin ng 3 anak. Kasi naman po Aling Adora, natutulog pa nga po yung mama namin. Kung gusto mo po, bumalik na lang po kayo bukas. Pakiusap ng kanyang anak na si Jess. Mahilo-hilo pa siya nang bumangon dahil sa puyat. Ganto talaga si Aling Adora. Kapag bayaran na ng bahay, bawal ipagpabukas. Gusto na rin naman niyang lumipat dahil matagal niya nang nirereklamo yung tumatagas na linya ng tubig, hindi pa pinaayos. Malaki tuloy ang binabayaran niya pero hayon, nakasahod ang timba nito. Kumuha siya ng 5,000 sa wallet tsaka lumabas ng kwarto. Hindi pwedeng mamaya or bukas. Hihintayin ko ang nanay mo hanggang magising siya. Tutuloy sana ito sa loob pero nakalabas na siya ng pinto. Tumaas ang kilay nito. Mabuti naman at gising ka na, Maureen. Parang kahapon lang yata nang makita kitang bumili ng electric fan. Akala ko nakalimutan mo nang magbayad ng bahay. Heto na po ang bayad. Binilang nito iyon sa kanyang harapan. Mukhang maganda ang kitaan mo ngayon sa bar. Ano, nagpapa-take out ka na ba't nagpapa-table? Si Aling Adora ang hindi niya nais na maging kapitbahay. Kahit bagong gamit sa loob ng bahay, gusto nitong alamin. Wala pa lang siyang choice ngayon kundi manatili sa bahay na iyon. Aling Adora, yung nirereklamo ko nga palang tagas ng tubig pakiayos naman ho at malaking binabayaran ko sa tubig tapos kayo naman ang nakikinabang. Sa halipay saad niya, dagdag pa iyon sa kanyang pasanin. Naku naman Maureen, sumabay ka pa. Kung may kakilala kang tubero, sige ipaayos mo. At siya nga pala, magtataas ako ng upa sa susunod na buwan.
Gagawin ko ng 6,000. Total naman maayos ang kita mo sa bar. Sabi nitong tila kay bait-bait, tsaka nagpaalam ng aalis. Naiiling na lang siyang sinundan ito ng tingin. Nilapitan siya ng mga anak upang yakapin. Dama ng mga ito ang malaki niyang problema. Halika sa loob at kakain na tayo ng almusal. Pagkatapos aalis tayo at maghahanap ng malilipatan. Okay ba yon? Okay, Mama. Tinulungan siya ng 3 anak na maghanda ng almusal. Si Yuan kumuha ng plato. Si Jess kumuha ng tubig at baso. Si Cody kumuha ng kutsara at tinidor. Sa edad na 5 taon, naaasahan niya na ang kanyang mga anak at mauunawaan ang kanilang kahirapan. Alam ng mga ito ang kanyang sakripisyo upang mapalaki lamang ang kanyang mga anak at hindi siya binigyan ng problema, kaya hindi pabigat sa kanyang mga anak niya. Scrambled egg ang ulam at sinangag niya lang ang natirang kanin kagabi at iyon ang kanilang pinagsaluhan. Nagtimpla siya ng tig-1 basong gatas para sa mga anak niya. Pagkatapos mag-almusal, tinulungan din siyang magligpit ng mga ito tsaka naligo at nagbihis. Tsaka na lang siya matutulog uli mamaya pagdating. Tumingin sila ng bakanting kwarto sa inuupahan ni Karina. Hindi naman sila pwedeng magsama ng kaibigan dahil kasama nito sa bahay ang kapatid na may pamilya na. Matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na lumipat ka na dito. Medyo maingay lang dahil sa dami ng bata pero okay naman. Kung gusto mo talaga, may mababakanti dyan sa kabilang kwarto kasi mag-aabroad yung asawa at balak umuwi sa probinsya yung babae at anak. So sabihin ko na ba sa mabait kong kasera para makapagpa-reserve ka na? Baka abutin pa ng 2 linggo. Sabi ni Karina nang sila ay makapag-usap. Naglalagay ito ng kulerete sa muka. Nasa terrace sila at dito may maliit na mesa na napapaligiran ng 4 na upuan. Tahimik ang kanyang mga anak na naglalaro ng gadgets. Pumayag siya sa kagustuhang lumipat. Ang nagustuhan niya lang sa dating tirahan, tahimik at may kanya-kanyang gate. May maliit na garahe na napaglalaruan ng mga anak niya. Samantalang dito paglabas ng apartment is highway na. Pero sa tapat ay eskwelahan na. At sa kabila naman ay mall. Pareho lang din naman ang upa. 5,000 pero ang maganda, mabait ang kasera at hindi mukhang pera. Kaya nag-down na siya bago pa maunahan ng iba. Samantala si Ethan, maaga pa tinungo na ang bar at kinausap mismo ang manager ni Maureen. Sinabing kaibigan ito ni Karina upang magtiwala sa kanya. Nagsinungaling siya para lang makuha ang tiwala ng manager ni Maureen sa bar. At dahil kilala na siya ng manager, agad ibinigay sa kanyang address ni Maureen. At para makasiguro, tinungo ni Ethan ang nasabing address. Tao po. Pagbaba ng sasakyan, panay ang katok ni Ethan. Pero dahil wala si na Maureen sa mga oras na yon, napagod na lamang sa kakakatok ang lalaki. Sarado ang bahay. Hindi kaya mali ang ibinigay na address ng manager nito sa bar? Paalis na sana si Ethan nang matanawang humintong taxi. Naghabulan ng 3 bata na bumaba papasok sa loob ng gate. Habang si Ethan tulalang nakatingin sa 3 bata dahil tila ba nakita niya sa mga ito si Justin. Kasunod na bumaba ng taxi ay si Maureen. Tama nga ang address na ibinigay sa kanya ng manager. Pero labis niyang ipinagtataka ang 3 mga bata. May anak si Maureen at Justin. Maureen, sandali. Nagkukumahog si Ethan na bumaba sa kanyang kotse upang maabutan ang babae. Napahinto naman si Maureen nang marinig ang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Nang lumingon, nakilala niya agad ang lalaki. Isa ito sa kaibigan ni Justin. Mabilis niyang isinara ang gate upang hindi nito makita ang 3 anak. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Maureen. Hindi niya lang matandaan ang pangalan nito. Pero isa ito sa mga naroon ng kumanta siya, kaya kailangan niya itong iwasan. Ako nga pala si Ethan. Kung natatandaan mo pa, sabi sa akin ni manager ang tunay mong pangalan. Kaya sinadya kita rito para sa isang bagay. Pwede ka bang mag-perform ulit? Nakaisip si Ethan na iset up si Maureen para makapag-usap ito at ang kanyang kaibigan na si Justin. Ethan, ako, pasensya ka na. Magbibigay ako ng 10,000 isang gabi. Basta Maureen, kumanta ka ulit please para sa anniversary ni na Mami at Daddy. Balak sanang tumanggi ni Maureen pero pinutol nito ang kanyang sasabihin at nagpumilit. 10,000, malaking bagay na din iyon sa kanya para sa kanyang mga anak.
2 gabi niya na iyon sa bar. Pero ano nga bang kinatatakot niya? Nasabi niya na sa kanyang sarili na hindi magtatago kay Justin. Pero handa na nga kaya siyang malaman ito ang tungkol sa triplets? At paano kung maghabol si Justin at kunin sa kanyang mga bata? Hindi pwedeng mangyari yun. Masasaktan siya. Pag-iisipan ko muna, Ethan. Kailangan ko kasi ng sure ng kasagutan, Maureen. Marami pa kasing preparasyon ang dapat gawin. Ganto na lang. Bigyan mo ko ng contact number mo para bukas. Tatawagan kita kung sure ka na ba o hindi pa. Mas lalong nahulog sa malalim na pag-iisip ang babae. Sa huli, para makaalis na ito, ibinigay na lang niya ang kanyang cellphone number. Abot tenga naman ang ngiti ni Ethan habang sa kanyang isipan, pinupuri nito ang sarili. Walang palya, napapayag niya din ito. Pagkagaling ni Ethan sa bahay ni Maureen, tumuloy siya sa bahay ng kaibigan upang ibalita ang nasagap tungkol kay Maureen at nadatnan niya sa sala ang abuela ni Justin kasama si Olivia. Hi Lola, nasan po si Justin? Magalang na tanong ni Ethan. Nagpapahinga sa kwarto at bago lang na-discharge, sagot ng abuela. Nagtaka naman si Ethan dahil wala siyang alam na dinala sa hospital ang kaibigan. Ethan, invited ka bukas sa engagement party namin ni Justin ha? Huwag kang mawawala, magtatampo ko sa'yo. Sabi nitong nakangiti, masayang masaya. Muling napatanga si Ethan. Wala din siyang alam tungkol sa engagement party. Ba't ang daming ganap sa buhay ni Justin na hindi niya alam? Don't worry Olivia, ako pa ba? Lola, pupuntahan ko lang si Justin sa kwarto niya. Paalam ni Ethan at tumalikod. Sundan mo siya Olivia at pakinggan mo kung ano ang pag-uusapan nila. Natitiyak kong may kinalaman si Maureen kung bakit nakipaghiwalay sa'yo si Justin. Ang babaeng mukhang perang yon. Tsak na dumidikit na naman sa apo ko. Kapag nalaman mo kung nasaan siya, agad mong sabihin sa akin. Utos ng abuela ni Justin na si Lola Mirand pagtalikod ni Ethan. Yes, Lola. Agad tumalima si Olivia upang sundan si Ethan sa kwarto ng nobyo. Maureen, dapat hindi ka na nagbalik pa. Bulong pa ng matanda. Sa kwarto, nadatnan ni Ethan na nakaupo si Justin sa gilid ng kama. Hawak ang isang larawan ni Maureen na matagal na nitong itinago. Pagpasok niya ng pinto ay napalingon ito. Bahagya siyang initian. Itinabing muli ang larawan. Nakuha mo na ba ang address ni Maureen? Bro, totoo bang bukas ang engagement party ninyo ni Olivia? Paano na si Maureen? Usisa ni Ethan sa halip na sagutin ang tanong ng kaibigan. Hindi ako pumayag sa kasal. Kahit matuloy ang engagement party, walang magaganap na kasalan. Hindi ako mapipilit ni Daddy. Sa araw na yun, handa na akong talikuran ng pagiging Del Grande. Nakapagplano na siyang isama si Maureen sa pag-alis niya, kasabay ang pagtalikod sa kanyang pamilya. Nagtiis siya ng mahabang panahon na maging sunod-sunuran sa kanyang ama at hindi siya papayag na gawin iyon na panghabang buhay. Bro, may kailangan kang malaman, sabi ni Ethan. Sa likod ng pinto ay naroon si Olivia at nakikinig sa usapan ng magkaibigan. Dinig nito ang sinabi ni Justin na hindi siya pakakasalan. Kaya hindi nito napigil ang sarili at sinugod si Justin sa loob ng kwarto. Kaya hindi natuloy ni Ethan ang nais na sabihin sana kay Justin nang sumugod si Olivia at pinagsasasampal ang lalaki. Ang kapal ng mukha mo, Justin. Paano mo nagawa sa akin to? Galit na galit ang babae habang sinasampal si Justin. Habang ang lalaki, walang imik at hinayaan lamang ang nais gawin ni Olivia. Olivia, tama na. Si Ethan ang pumigil sa babae, pero binalingan ito ni Olivia at dinamay. Nakatikim si Ethan ng malakas na sampal mula kay Olivia. Asar na umalis na lang si Ethan. Tsaka niya nasasabihin sa kaibigan ng tungkol sa mga anak nito kapag nasiguro niya na. Ayaw niya na lang sumali sa gulo ni na Olivia at Justin. Tsak na pati ang magulang ng dalawa, makikialam din yun sa away ng dalawa. Gabi ng engagement party. Hinarap ni Justin ang mga bisita. Nakipagngitian, tawanan, nakipagkwentuhan about business. Ang mga magulang ni Olivia, masayang masaya dahil siya lang naman ang nag-iisang gusto ng mga ito para sa anak. Pero walang ibang hanap ang puso niya, kundi si Maureen lamang. Tumunog ang kanyang cellphone. Tumawag si Ethan at sinabing hindi ito makakarating.
Pero nandoon ang iba niyang mga kaibigan. Batid ng mga ito na labag sa kalooban niyang pakasalan si Olivia. May inaayos lamang siyang mga dokumento at pagkatapos nito, tsaka siya maglalaho kasama ni Maureen. Malayo sa kanyang pamilya na hindi siya itinuring na kadugo. Good job, maaasahan ka talaga. Nakangiti si Lola Miranda nang sabihin sa kanya ng kausap sa telepono kung nasaan ang address ng babaeng hampas lupang si Maureen. Saksi siya kung gaano kamahal ni Jesto ng babaeng yon. Marahil magpahanggang ngayon, mahal pa rin ito si Maureen kaya hindi pa lubusang matatanggap nito si Olivia. Pwes, kailangang maglaho ng babae. Nang maibaba ang linya, tinawag niya ang kanyang 3 tauhan. Aalis siya ngayon din upang puntahan ng babae. Bibigyan lang naman niya ito ng warning. Pagbaba niya sa nasabing lugar, inilibot ni Lola Miranda ang paningin sa paligid. Isang mumurahing apartment. Mabilis na inutusan ng matanda ang isang tauhan upang ito na lang ang kumatok. At dahil gabi, kasalukuyang nasa trabaho si Maureen at mga bata lamang ang nasa loob ng bahay. Utos ng kanilang ina na kahit anong mangyari, hindi sila magbubukas ng pinto, lalo na at gabi. Sino kaya yun? Tanong ni Yuan sa 2 kapatid. Nasa loob ng kwarto ang 3 at kasalukuyang nakahiga na. Silipin kaya natin. Suhestyon ni Jess. Wag! Pigil ni Cody nang maalala ang sinabi ng ina. Bumangon si Cody. Kinuha ang cellphone at tinawagan ng ina. Sakto naman at katatapos lang ng song number ni Maureen at nasa dressing room na ito. Kaya agad nasagot ang tawag ng anak. Mama, may kumakatok po sa labas. Bungad ni Cody sa kanya. Kinabahan si Maureen dahil first time iyong nangyari. Alam naman ng kanyang mga kapitbahay na panggabi ang kanyang trabaho. Bukod doon, wala namang pakialamanan sa kanila. Nagmamadaling nagbihis si Maureen upang umuwi na. Maureen, may nangyari ba? Nakasalubong niya ang kaibigan. Karina, kailangan kong umuwi. Pwede bang sabihin mo kay madam na uuwi na ako? Nag-aalala ang kanyang boses. Hindi na hinintay ang sagot ng kaibigan. Emergency ba? Maureen, anong nangyari? Kahit si Karina, nakadama ng pag-aalala. Mga bata lang kasi ang naiiwan sa bahay at walang ibang tumitingin dito. Palabas na sana ng bar si Maureen nang nagmamadali ng mabangga ang isang lalaki papasok sa loob. Si Justin iyon na pumuslit paalis ng party at nagtungo sa bar upang makita si Maureen. Hindi niya pipilitin sa ngayon ng babae kung hindi siya nito kakausapin, pero sa kaibuturan ng puso niya, naroon ang pagnanais na ito ay makita kahit saglit lamang. Mabilis na nahawakan ni Justin ang nabangga dahil sa pag-aalala. Nagmamadali ito kaya hindi siya napansing palabas. Nagtamang titig nilang 2 at kapwa natigilan. Maureen, bulalas ni Justin. Umatras ang babae saglit at tinitigan si Justin pero walang namutawi sa kanyang labi. Nang maalala ang mga anak, agad niyang tinalikuran ng lalaki. Hindi naman natiis ni Justin ang dating kasintahan. Hinabol niya ito't pinigilan sa kamay. Ang akala niya, hindi kayang pilitin si Maureen kung ayaw siya nitong kausapin. Pero sa tuwing makikita ang babae, wala siyang ibang hangad kung hindi ang maibalik ito sa kanya. Maureen, hanggang kailan mo ko iiwasan? Justin, may asawa ka na. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Isa pa, pwede bang bitiwan mo ko? Nagmamadali ako. Hinihintay ako ng mga anak ko. Marahas na hinila ni Maureen ang kanyang isang kamay na hawak ni Justin ng mahigpit. Mga anak? I'm sorry Justin, pero may asawa na rin ako. May mga anak na, kaya sana pabayaan mo na ako. Nabigla sa narinig si Justin. Hindi matanggap, mapait itong napangiti. Totoo nga ang sinabi nito sa sulat. May iba na itong boyfriend kaya iniwan siya noon. Totoo ngang pinagpalit mo ko. Halos madurog ang puso ni Justin. Ano bang gusto mo, Justin? Ayaw sa akin ng dad mo. Ayaw sa akin ng lola mo. Naluluhang tinitigan nito ni Justin. Ipinaglaban kita, Maureen. Handa akong talikuran ng pamilya ko para sa'yo. Nangako tayo pareho na walang bibitaw. Pero anong ginawa mo sa akin? Sinaktan mo ko. Gustong bumulwak ng luha ni Maureen, pero pinilit niyang maging matapang sa harapan nito dahil hindi siya pwedeng magpatalo sa sariling damdamin. Hindi mo na mababago pa ang katotohanan. Sana ito na ang huli nating pagkikita.
Galit na binawi ni Maureen ang kamay na magpahanggang ngayon, hawak pa rin ito, tsaka iniwan ng lalaki at nagpada ng taxi at umalis na. Naiwang tulala si Justin. Mas doble ang sakit na nararamdaman niya ngayon dahil wala nang pag-asa para sa kanila ni Maureen. Tumuloy siya sa loob ng bar at nag-order ng maraming alak. Gusto niya nang mawala lahat ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Tinungga niya ang bote na parang uhaw na uhaw at tubig lang ang kanyang ininom. Nakita ni Karina ang pag-uusap ni na Justin at Maureen kanina. Dinig niya rin ang sinabing kasinungalingan ng kaibigan. Pero nauunawaan niya ito. Nais lang nitong protektahan ng mga anak. Nang akmang lalapitan si Justin, isang babae ang nakita niyang pumasok sa loob ng bar at tumabi kay Justin at parang sawang pumulupot at hinagka ng labi ng lalaki. Napairap si Karina nang makilala kung sino ang babaeng yun. Ito marahil ang sinasabi ng kanyang kaibigan na nakitang asawa ni Justin. Napabuntong hininga siya. Isa rin yun sa mga rason kung bakit nasasaktan ngayon si Maureen. Ano pa bang kailangan ni Justin sa kaibigan niya? At patuloy na lumalapit. Kung may babae naman ito sa tabi, napaka-playboy talaga. Gustong mamangkas sa dalawang ilog. Naiiling na tumalikod na lang si Karina. Pagdating sa inuupahang apartment ni na Maureen, nadatnan niya sa tapat ng kanilang apartment na inuupahan ang tatlong lalaking pulos na kaitim. Mabilis siyang umibis ng taxi at patakbong lumapit sa mga ito. "Sino kayo? Anong kailangan nyo?" Tanong niya sa tatlong lalaki. Napatingin ang mga ito sa kanya. "Ikaw ba si Maureen? Makakaalis na kayo kung ano man ang kailangan nyo sa akin." "Sinasabi ko na nga ba?" Galit na boses sa kanilang likuran ang nagpahinto sa kanyang sasabihin. Lola ni Justin ang kanyang nakitang papalapit sa kanila. Galit na galit siyang sinampal, kaya napatigagal si Maureen. Sa po ang nag-init na pisngi at nagtatanong ang mga matang tumingin sa matanda. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagbago. "Layuan mo si Justin kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Kilala mo ko babae ka, hindi ako nagbibiro." Si Justin na naman, si Justin pa rin. Kung dahil lang kay Justin ang sadya nyo, makakaalis na kayo. Wala na akong pakialam pa sa pamilya nyo. Oras na guluhin nyo pa ako, idedemanda ko kayo. Nagngalit ang anyo ni Maureen at malakas na sumigaw. Hindi nagpatinag si Lola Miranda. "Sa tingin mo kaya mo kong sindakin? Ikaw ang ipapakulong ko kapag lumapit ka pa kay Justin. Tandaan mo to, Maureen. Hindi ka makakatikim ng yaman ng mga Del Grande. Mamamatay kang hampas lupa." Madiin at may pangiinsultong saad ng matanda. "Huwag kang mag-alala, Doña Miranda. Hindi ako interesado sa pera nyo. Dalihin nyo na lahat yan sa hukay." Inisding saad ni Maureen. Nanlaki ang mga mata ni Lola Miranda sa narinig mula kay Maureen. Umigkas ang palad nito upang sampalin na muli ang babae. Pero sinalo iyon ng galit na si Maureen at patulak na binitawan ng matanda. "Kahit kailan, hindi ko ibibigay sa katulad nyo ang kahit nakatiting na respeto. Matanda na kayo, pero hindi nangangahulugan yun na hahayaan ko kayong maliitin nyo ko. Lumayas na kayo at huwag na huwag kayong manggugulo pa rito. Si Justin ang pagsabihan yung huwag nang lalapit sa akin kahit kailan. Lumayas ka!" Nanggigigil na sigaw ni Maureen. Bago tumalikod at iniwan ng mga ito, pabagsak na isinara ang gate. Nanginginig din ang kalamnan ni Lola Miranda. Ang kapal ng mukat na gawa siyang labanan. Anong ipinagmamalaki nito? Galit na tumalikod ang matanda at bumalik sa kotse. Matapos manduhan ng 3 bodyguard na nag-aantay lang sa kanyang utos. Habang pabalik sa mansyon, tinawagan niyang tauhan. Gusto niyang alamin kung anong nangyari kay Maureen sa loob ng 6 na taong lumipas. At kung totoo ngang hindi na ito nakikipagkita sa kanyang apo. Dahil kung hindi, siya mismo ang puputol sa sungay nito. "Huwag kayong mag-alala, Doña Miranda. Ako nang bahala doon." Sagot ng kanyang tauhan matapos manduhan sa gusto niyang mangyari. "Mama!" Umiiyak ang 3 bata na sumalubong kay Maureen. Nasa sala ang mga ito at pinapanood pa lang nangyari sa labas. Mabuti na lang at nanatili ang 3 sa loob kahit na labis na nag-aalala sa kanya. "Mama, bakit ka po sinaktan ng babae? Wala ka naman pong kasalanan." Umiiyak si Yuan. "Anak, bad sila. Kaya kapag nakita nyo, wag na wag kayong lalapit, okay?
Yakap niya ang 3 anak. Ngayong alam na ni Doña Miranda ang tinitirhan nila, hindi na sila safe. Sa pagbabalik ni Jeston, naganap na ang kinatatakutan niyang magulo ang kanyang mga anak. Huwag lang talagang madamay ang mga ito. Mama, paglaki ko po, poprotektahan kita. Ako na pong bahala sa mga bad na umaaway sa'yo. Saad ni Cody. Ako din po, Mama. Segunda naman ni Jess at Yuan. Walang tugon na mas lalo lang niya itong niyakap. Nag-iisip siya ngayon kung saan lilipat. 2 linggo pa, bago mabakante ang kwartong kanyang binayaran. Hindi na sila pwedeng magtagal dito. Sa gabing yon, hindi siya halos makatulog sa pag-iisip. Samantala sa bar, naitulak ni Jeston si Olivia na pumulupot sa kanya't bigla na lang siyang hinalikan. Sinundan kita kanina. Iniwan mo ko sa engagement party para lang magpunta dito. Halos mag-hysterical si Olivia. Kinaladkad ito ni Jeston palabas at dinala sa kotse. Olivia, hindi kita mahal. Kahit ano pang gawin mo, hindi kita mamahalin. Mahinang sabi ni Jeston sa babae, pero mas lalo lamang nagalit si Olivia. Nagwala ito, naglumpasay habang umiiyak. Nakaagaw sila ng atensyon sa mga naroroon, kaya napilitan si Jeston na iuwi si Olivia. Iyak ito ng iyak. Kahit ang ama ni Olivia, galit din sa kanya dahil sinaktan niya ang damdamin ng nag-iisang anak. Pero hindi niya ginusto ang mga nangyayari. Kahit siya, hirap na pakiusapan at paintindihin si Olivia. Ang gusto lamang nito ang sinusunod. Na-spoiled ito ng mga magulang, kaya nasanay na nasusunod ang gusto. Jeston, please. Huwag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita. Hanggang sa kwarto ng babae niya ito hinatid. Hinila siya nito palapit sa babae at inihiga bago dinaganan. Nakapatong na ito ngayon sa kanyang ibabaw. Nang akma siyang hahalikan, pinigilan niya ito sa leeg. Patulak na inilayo at mabilis na bumangon. Jeston, bumalik ka dito. Sigaw nito't kinalampag ang pinto dahil isinara niya iyon sa labas upang hindi na siya masundan. Nakatingin sa kanyang yaya ni Olivia na naiiling. Pakiusap, tsaka mo nabuksan kapag nakaalis na ako. Wika ni Jeston at tuloy-tuloy na lumabas ng bahay. Ayaw niyang umuwi sa kanila. Habang mabilis na pinatatakbo ang kotse, iniisip niya kung saan pupunta. Sa huli, natagpuan niya ang sarili sa tapat ng unit ni Ethan. Gusto niya lang ng kausap sa mga sandaling yon. Bro, gulat naman si Ethan nang mapagbuksan si Jeston. Ang alam niya nasa engagement party ito. Pwede bang pumasok? Tila walang lakas na tanong ni Jeston. Problemado itong tiningnan ni Ethan. Sa itsura ni Jeston, daig pa nito ang pinagsakluban ng langit at lupa. Anong nangyari sa engagement party niyo? Tanong ni Ethan na kumuha ng alak sa kusina. Umiling si Jeston. Ayoko nang pag-usapan. Nagsali ng alak si Ethan sa 2 baso at tumingin sa kaibigan. Jeston, may gusto akong itanong sa'yo pero seryoso to. Bago ba kayo nagkahiwalay ni Maureen dati? May nangyari ba sa inyo? Kumunot ang noo ni Jeston, pero nanumbalik sa kanyang alaala ang matamis na tagpong iyon sa pagitan nila ni Maureen. Kung oo, iisa lang ang ibig sabihin nun. Nagkaanak kayong 2 ng triplets. Buntis si Maureen bago kadalhin sa Amerika at operahan. Tulalang napatingin si Jeston kay Ethan. Pero naalala niyang kakasabi lang ni Maureen kanina na nag-asawa na ito't nagkaanak. Hindi kaya nagsinungaling sa kanya si Maureen? Ethan, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Kailangan ko ng DNA test result ng mga anak ni Maureen. Pakiusap ni Jeston. Sa ngayon ayaw niya munang guluhin si Maureen dahil nag-aalala siya sa maaaring gawin ng kanyang ama at abuela sa babaeng mahal. Nais niya lang itong protektahan kaya hindi muna siya lalapit sa babae hanggat hindi nakasisiguro kung siya nga ba ang ama ng sinasabing anak ng dating kasintahan. Sino ka po? Ang gwapo niyo? May paghangang tumingin si Cody kay Ethan nang bumungad ito sa kanyang harapan. Nandito siya upang sundin ang pakiusap ng kanyang kaibigan. Napangiti si Ethan. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng DNA test dahil kapag nakita ni Justin ng bata, para itong nananalamin. Hinawakan niya ito sa buhok at ginulo iyon, pero ang totoo, kumuha siya ng isang hibla ng buhok nito. Lumuhod siya sa harapan ng bata para magpantay ang mukha nila.
Ako si Ethan, but you can call me Tito Ethan. Kaibigan ng mama mo. Gusto ko sana siyang makausap kung okay lang. Mabait niyang wika at marahang ibinulsa ang hibla ng buhok na hindi nito na malayang nakuha niya. Kaibigan ka po ni Mama? Ang lapad ng ngiti nito, biglang tuwang-tuwa. Tumango siya. Cody, sino yung kausap mo? Isa pang bata ang lumapit sa kanila at namilog ang mga mata nang siya ay makita. Parang pinagbiyak na buko ang itsura ng dalawa. Kahit na magkaiba ang kulay ng suot, kamukhang kamukha talaga ito. Jess, siya si Tito Ethan, kaibigan siya ni Mama. Masayang sabi ng bata. Natandaan agad ni Ethan ang pangalan ng dalawang bata, si Cody at Jess. Hay, may mga pasalubong nga pala ako sa inyo. Tsaka niya binalikan saglit ang mga pinamili sa kotse. Kanina bago siya tumuloy dito, dumaan na muna siya sa mall para makuha ang loob ng mga bata at magkaroon ng tiwala sa kanya at malaya siyang makakalapit sa mga ito. Pero pagbalik niya, wala na doon ang mga bata at si Maureen ang nakita niya sa pinto na nakatayo. Magandang umaga, Maureen. May pasalubong ako para sa mga bata. Abot tenga ang ngiti niya. Masama siya nitong tiningnan. Ano ba talagang sadya mo, Ethan? Si Justin bang nag-utos sa'yo para guluhin kami? Teka, bakit naman nadawit si Justin dito? Maureen, gusto ko lang namang itanong kung pumapayag ka na ba sa offer ko. Sa loob-loob ni Ethan, ang galing niyang magpalusot, lalo't nakita niyang kumalma ang galit na reaksyon nito kanina. Napabuntong hininga at pinatutuloy siya. Nasa maliit na sala ang tatlong bata. Tito Ethan, masayang salubong sa kanya ni Jess at Cody. Ang isa'y tahimik lang na nakaupo at nakatingin sa kanya. Isa-isa niyang inabot kina Cody at Jess ang biniling laruan, kaya abot tenga ang ngiti ng tatlo. Wow, Tito! Ang ganda po! Salamat po! Sabi ng mga ito. Agad binuksan ng malalaking box ng laruan. Si Maureen, nakadama ng awa para sa mga anak niya. Bibihira niya kasing mabilhan ng mga ito ng laruan. Dahil inuuna na lang niya ang pangangailangan ng mga bata. Ethan, salamat. Hindi ko alam na nakita mo na pala sila. Dinala ni Maureen si Ethan sa labas upang doon sila makapag-usap. Kung sa laruan walang anuman, nakita ko na sila noong unang punta ko dito. At hindi mo maitatago sa akin ang katotohanan na anak sila ni Justin. Bahagyang naluha si Maureen. Ethan, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong ipapaalam kay Justin ang tungkol dito. May asawa na siya, ayoko na siyang guluhin pa. Higit sa lahat, pinuntahan ako ni Doña Miranda kagabi. Binalaan niya ako. Natatakot ako para sa mga anak ko. Basag ang boses ni Maureen. Ano? Si Doña Miranda? Sinaktan ka ba niya? Umiling si Maureen at hindi na lang sinabi ang ginawa ni Doña Miranda sa kanya. Ang mahalaga, hindi malaman ng matanda na may anak sila ni Justin. Maureen, kung alam lang ni Doña Miranda na nandito ka, hindi ko iligtas ng mga bata. Sumama kayo sa akin. Natigilan si Maureen. Alam niya na kung saan ang patutunguhan ng usapan nila ni Ethan. Imposibleng hindi malaman ni Justin ang tungkol dito. Pero hahayaan ba niyang may masamang mangyari sa mga anak niya? Batid di Maureen ang kayang gawin ng masamang Donya. Kagabi sinaktan siya nito, kaya magagawa din itong saktan ng mga anak niya. Kung si Justin ang inaalala mo, pangako hindi ko ipaparating sa kanya. Itatago ko kayo ng mga bata kung saan hindi kayo makikita ni Lola Miranda. Sa kabila ng takot, hindi tumupad si Ethan sa pangako nito. Natagpuan na lang ni Maureen na nag-iimpake habang si Ethan kasama ng kanyang tatlong anak sa kabilang kwarto at naglalagay ng kanilang mga gamit. Sana, kung ano man ang maging desisyon niya ngayon, hindi ito pagsisihan balang araw. Pero mas dapat niyang pagkatiwalaan si Ethan ngayon kaysa hintayin may masamang mangyari sa mga anak niya. Ako nang bahala sa mga gamit niyo, sakay na. Nakabukas na ang pinto ng kotse. Nakatingin sa kanya ang mga bata. Anak, kailangan nating lumipat kasi may bad kagabi na pumunta. Nag-aalala kung bumalik sila mamayang gabi. Kaya sasama tayo kay Tito Ethan. Gusto ko magpapakabait kayo. Pagpapaalala niya sa tatlong bata. Yes, Mama. Bago sumakay ay sagot ng tatlo. Mabuti nga at hindi na nag-usyoso pa ang kanyang kasera kanina. Nang magpaalam siyang lilipat, baka nga ikinatuwa pa nito yun. Samantala si Justin,
Mas piniling tumuloy sa opisina pagkagaling niya kay Ethan. Dito siya natulog, naligo at nagbihis dahil marami siyang ekstrang damit sa kotse. Pasado 8:00 ng umaga, nakita niya ang kanyang ama na pumasok sa loob ng kanyang opisina. Hindi niya ito pinansin na abala sa pag-review ng proposal. Hindi na siya nagtaka pa kung bakit tumilapon sa mesa niya ang hawak na dokumento. Alam na nito ang ginawa niyang pag-iwan kay Olivia sa engagement party kagabi. Bagaman galit, kalmado itong umupo sa harapan niya. Pero kung titingnan ng mga mata, nagbabaga iyon. Alam ko na kung nasaan si Maureen. Siguro naman hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa kanya. May warning ang boses ng kanyang ama. Halatang hindi ito nagbibiro. Natigilan si Justin. Kumusta na kaya ang utos niya kay Ethan? Sana hindi ito pumalpak. Kinuha niya ang cellphone at nagtipa. Hindi niya pinansin ang sinabi ng kanyang ama. Bro, itago mo si Maureen at mga bata. Dalhin mo muna sa tagong lugar kung saan hindi mahahanap ni Daddy. Alam niya na kung nasaan si Maureen. Chat niya kay Ethan. Bahagya siyang napaangat ng tingin matapos maglikha ng ingay ang kanyang ama. Binagsak nito sa kanyang mesa ang mabigat na kuyom na kamao. Nakikinig ka ba sa akin, Justin? Matapang niyang sinalubong ang mga mata ng ama. Buong buhay ko, sinunod ko kayo, Dad. 3 years, sinikap kong mahalin si Olivia, pero hindi nangyari. Kahit habang buhay akong magsilbi sa inyo, para sa ikaaangat ng pamilyang to, huwag niyo lang ipilit sa akin ang mga bagay na hindi ko kaya. May pakiusap ang boses niya, pero bumalandras siya sa simento nang suntukin ito sa panga. Hindi pa ito nakontento, sinipa siya sa tiyan. Sinabunutan siya nito't bahagyang inangat ang mukha niya. Justin, utang na loob mo sa akin ang pangalawang buhay mo. Kaya ako ang masusunod dito. Wala kang karapatang tumanggi dahil sisirain ko ang buhay ng pinakamamahal mo. Kapag sinuway mo ko, naiintindihan mo ba? Tsaka marahas siyang binitiwan pagkasabi noon bago iniwan. Kuyom at nanginginig ang kanyang kamao. Kung kaya niya lang pumatay ng walang kwentang ama, ginawa niya na. Pero magtitiis muna siya ngayon. Pagpasok pa lang ng kotse ni Ethan sa malawak na gate, napanganga ang triplet sa ganda ng garden. Tito Ethan, dito na kami titira? Tanong ni Jess na hindi na nakatiis. Ngumiti ang lalaking nasa driver's seat. Yes, mula ngayon, safe na kayo sa mga bad, okay? Kasama po ba namin dito si Tito Ethan? Tanong ni Cody. Hindi baby, kailangan ni Tito Ethan bumalik ng Maynila para mag-work. May negosyo kasi si Tito Ethan pero pwede niyo naman akong tawagan anytime. Nasa loob na sila ng malawak na sala at nakatingala ang 3 bata sa laki ng bahay. May 2 palapag. Si Maureen, tahimik lang at iniisip ang kinabukasan na nag-iintay sa kanila ng mga anak sa lugar na yon. Nagkataon lang na school break kaya walang pasok ng almost 1 week ang mga ito. Pinakuha ko na mga gamit ninyo at ilang sandali lang nandito na yon. Safe kayo dito sa place ko. Pamana ito sa akin ni Lolo. Sabi ni Ethan kay Maureen nang masulyapan itong tahimik. Pero ang totoo, bahay ni Jesto ng villa. Ethan, napansin kong malayo ito sa Maynila. Papaano ang trabaho ko? Ang pag-aaral ng mga bata? Maureen, ako na munang bahala ng mga pangangailangan nyo ng triplets. Ang mahalaga, ligtas kayo dito. Hindi mo na kailangang pumasok. Sa pag-aaral naman ng mga bata, pwede namang online class. Pansamantala lang naman, Maureen. Ang totoo, iniisip ni Maureen kung hanggang kailan yung sinasabi ni Ethan na pansamantala. Tatawagan na lang niyang teacher ng triplets para i-request na online class na muna. Naputol lang ang pag-uusap ng dalawa matapos tumunog ang cellphone ni Ethan. Si Jesto nang tumatawag. Tumingin sa kanya si Maureen nang may pagdududa. Tungkol sa negosyo, kakausapin ko lang sa labas. Paalam ni Ethan. Nakahinga naman ng maluwag si Maureen sa pag-aakalang si Justin yun. Nilapitan niyang mga anak na naglalaro. Nagugutom na ba kayong mga anak? Tumango ang mga ito kaya nagtungo siya sa kusina. Naghagilap ng mailuluto para sa mga bata. Maaga pa silang umalis kanina kaya hindi na siya nakapaghanda ng almusal. Nagbukas siya ng ref. May mga frozen food sa freezer kaya naglabas siya at naghagilap ng iba pang mailuluto. Sa cabinet kumpleto ng grocery.
Mukhang dito nakatira si Ethan dahil bukod sa malinis ang bahay, alagang-alaga at may mga stock ng pagkain. Naghanap siya ng apron tsaka nagsimula ng magluto. Ethan, galing si Dad dito. Alam niya na kung nasaan si Maureen. Please tulungan mo ko. Nag-aalala ang boses ni Justin na bumungad kay Ethan. Safe na sila bro. Dinala ko ang mag-ina mo dito sa bahay mo sa villa. Nakahinga ng maluwag si Justin. Ang bahay na iyon, binuo talaga niya para sa kanila ni Maureen. At tanging kay Ethan niya lang nabanggit ang tungkol dito. At nagsinungaling si Maureen. May asawa na siya para protektahan ka. At ang mga anak niyo, si Doña Miranda sinugod siya kagabi at sinaktan niya si Maureen. Ani Ethan, dahil kita niya ang bakas sa pamumula ng mukha ni Maureen. Naikuyom ni Justin ang kanyang kamao. Talagang hinahamon siya ng kanyang pamilya. Sinaktan na nito si Maureen, pues handa na siyang talikuran ng pamilyang Del Grande. Sapat na ang ilang taong ginawa siyang robot ng ama. Ethan, bantayan mo ang mag-ina ko hanggat wala pa ako. Nagpadala ko ng pera sa account mo. Bilhin mo lahat ng pangangailangan nila. May aayusin lang ako. Naibaba ni Justin ang linya nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at bumungad si Olivia. Hindi niya ito pinansin nang titigan siya. Magapa ang labi na napuruhan ng suntok ng kanyang ama. Sinabi ko kay Tito ang ginawa mo sa akin sa engagement party and you deserve that. Tila ay kinatuwa pa nito ang miserable niyang buhay. Get out of my place, Olivia. I don't have time for you. I'm busy. Baliwala niyang sabit walang emosyon. Ngumisi ito. Umupo sa mesa niya at hinaplos ang matipuno niyang dibdib. Pilit sinisiksik sa loob ng polo niya ang mainit nitong palad. Kakampi ko si Tito at Lola Miranda, kaya kahit anong gawin mong iwas sa akin, sa palad ko pa rin ang bagsak mo. Isang sabi ko lang kay Tito, pwede niyang dagdagan ng pasamo. Ngumisi si Olivia, ngisi na nauwi sa halakhak. Nang huminto ay bahagyang inilapit sa kanya ang muka. Nang akmang hahalikan siya, sinakal niya ito. Nagdilim ang kanyang paningin. Si Olivia ang naguudyok sa kanyang ama kaya nagiging miserable ang kanyang buhay. Kahit anong gawin mo, hindi kita pakakasalan. Si Maureen lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Nagkakanda-ubo ito ng kanyang bitiwan. Nagalit ito at marahas siyang sinampal. Pero piniga niya ang kamay nito na ikinangiwi ng babae. Sige, saktan mo ko. Dahil kahit kailan, hindi mo na makikita pa yung Maureen mo. Ipalilibing ko siya ng buhay. Hysterical nitong sigaw. At tila ba, nababaliw na tumawa. Security, ilabas ang babaeng to. Sigaw niya't ilang saglit pa, 2 security ang pumasok at pilit kinakaladkad si Olivia pero nagwala ang babae. Nakakahiya ang katulad nitong ipinagduduldulan ng sarili sa kanya. Napabuntong hininga siya at pilit kinalma ang sarili bago kinuha ang cellphone at nagtipa. Mag-hired ka ng 3 gwardya sa villa. Lagyan mo ng surveillance camera. Gusto kong masigurong safe ang mag-ina ko. Chat niya kay Ethan. Thumbs up lang ang naging reply ni Ethan. Pero kasunod nun, larawan ng 3 bata. Bawat larawan ay nilagyan ni Ethan ng pangalan. Parang nalusab ang puso niya nang makita ang mga ito. Ramdam niya ang lukso ng kanyang dugo para sa 3 anak. Tila nakita niya rin sa mga ito ang sarili noong maliit siya. Rumagasa ang matinding pananabik sa kanyang puso. Ang pagnanais na makita at mayakap ang mga anak niya. Binigyan siya ng anak ni Maureen. Hindi lang 1 kundi 3. Napatayo siya. Nais umuwi sa villa ora mismo. Pero napatigil nang maisip na may mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kinauupuan dahil hindi sila pwedeng magkita ni Maureen. Hindi pa sa ngayon. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Buong akala ni Maureen, aalis si Ethan matapos nilang mag-almusal. Pero nanatili ito sa loob ng bahay at maghapon silang binantayan. Doon na ito nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, dumating ang 3 lalaki. Paliwanag nito, security guard na magbabantay sa kanila at nagkabit din ito ng CCTV camera upang alam nito kung sakaling may magtangkang pumasok sa loob ng bahay. Dahil dito, naging panatag si Maureen. Kahit na sa araw na yon, umalis din kaagad si Ethan. Napansin niya lang na napakabait nito sa kanila ng mga bata. Sa lalim ng iniisip ni Maureen, nagulat siya
Nang tumunog ang kanyang cellphone, si Karina ang tumatawag. Nagtataka marahil na hindi siya nakapasok kagabi. Nasaan kayo ng mga bata? May nangyari ba, Maureen? Hindi ka nakapasok kagabi. Nag-aalala ang boses ni Karina sa kabilang linya. Sinabi nitong nasa dating inuupahan si Karina at ngayon may iba nang nakatira. Kahapon lang sila umalis pero may lumipat na kaagad. Pero wala na siyang pakailam doon. Gustuhin man niyang sabihin kay Karina ang address niya, hindi pwede dahil baka masundan ito ng kung sinong alipores ni Doña Miranda. Ilang sandali pa silang nag-usap ni Karina at siniguro lang nito na okay sila ng mga bata bago ibinaba ang linya. Sundan mo ang babaeng yan. Siya ang magdadala sa atin sa Maureen na yon. Utos ni Doña Miranda sa driver nito na itinuro si Karina na sumakay ng taxi. Nakakapagtaka ng balikan niya ito ay wala na sa dating tinitirahan. Hindi rin nila makausap ng maayos ang kasera dahil tila wala naman itong pakailam kay Maureen. Basta sinabi lang nitong may lalaking sumundo kay Maureen at nasisiguro niyang si Justin iyon. Sino pa nga ba? Dahil dito, mas lalong nainis si Doña Miranda. Talagang hindi titigil at hindi na nadadala ang babaeng yun. Oras na magkita silang muli, pipilipitin niya ito sa leeg. Opo, madam. Tango ng kanyang driver. Sinundan nila ang babaeng dumalo sa apartment ni Maureen. Pero bumaba lang din ito sa tapat ng isa pang apartment. Bumaba ka, sundan mo. Utos ng Donya. Dito lang pala lumipat ang babaeng yun. Sinubukan pa siyang pagtaguan. Bumaba ang driver at sinundan nga nito si Karina. Pagdating sa loob ay nagmanman ng lalaki. Nagtanong sa mga tambay na naroon kung may Maureen na nakatira doon. Subalit ayon sa mga ito, walang Maureen na nakatira sa loob. Kaya binalikan nito si Doña Miranda sa kotse. Nasaan si Maureen? Salubong na tanong ni Doña Miranda sa driver. Madam, walang Maureen na nakatira dito, pasensya na. Malakas na sampal ang inabot ng driver. Nagulat naman ang driver sa ginawa ng Donya. Bumalik ka sa loob at tanungin mo ulit. Sigaw ni Doña Miranda. Sapo pa rin ng driver ang pisngi. Pagkuway ibinigay ang susi nito sa Donya. Madam, sinusunod ko kayo sa lahat ng utos nyo. Pero ang saktan ako hindi na makatao yon. Kayo na hong mag-drive para sa sarili nyo. Or di kaya total marami kayong pera. Kumuha kayo ng maraming driver na kayang ugali ninyo. Pagkasabi nito, inis na tinalikuran ng Donya at nagpara ng taxi. Inis na inis ang matanda na tinawagan ng ibang tauhan para sunduin siya. Maureen, kahit saan ka magtago, mahahanap at mahahanap kita. Gigil na bulong ni Doña Miranda. Pagkaalis ni Ethan, nagtungo sa hospital ang lalaki upang magpa-DNA test. Para lang makasiguro na anak nga ni Maureen at Justin ng triplets. Ilang araw din bago dumating ang results at sa mga oras na yon, naisaayos na ni Justin ang mga bagay na dapat niyang ayusin. At ngayon, handa na siyang lisanin ng kanyang pamilya. Bago ang itinakdang kasal ni na Justin at Olivia, naisaayos niya na ang visa na gagamitin nila pag-alis. Matagal niya na ring pinag-isipan ang bagay na ito dahil pansamantala sa ibang bansa sila titira at doon magpapakasal ni Maureen. Kung saan hindi na sila masusundan ng kanyang ama at Lola Miranda. Hindi na sila nito magugulo kahit kailan. Tutuldukan na niya ang paghihirap at pagsasakripisyo niya para sa pamilyang ito. Tumunog ang kanyang cellphone at may pinadalang files sa kanya si Ethan. Nang tingnan, DNA test result yun. Bahagyang napangiti si Justin. Inaasahan niya na yun. Isang tingin pa lang niya sa mga anak niya. Alam niyang dugo niya na ang nananalaytay sa mga ugat nito. Bro, bukas ng umaga, ihatid mo sa airport na mag-iin ako. Hihintayin ko sila. Nag-iimpake na si Justin sa pagkakataong yun at dadalhin niya muna sa hotel ang kanyang mga gamit. Sisiguraduhin niya lang na walang makakapansin sa kanya. Alam niyang busy sa araw na iyon ng kanyang ama sa pag-aayos ng kasal nila ni Olivia bukas. Sir, nag-resign na po ako kay Doña Miranda. Hindi ko gusto ang trato niya sa akin. Naalala niyang sinabi ng driver ng kanyang Lola Miranda. Dahil dito, nalaman niyang pinusundan nito kahit ang kaibigan ni Maureen. Lahat ng pamilya niya, si Olivia ang gusto dahil sa pera. Kaya naman kahit na konting sentimo mula sa pamilyang Del Grande, wala siyang dinala, kundi binenta niya ang share niya sa kumpanya bago nag-resign. Ginawa niya yon kapalit ng ilang taon niyang pagtatrabaho at bago pa iyon malaman ng kanyang ama,
Kasama niya na ang kanyang mag-iina. Paglabas ng kwarto ni Justin, halos kadarating lang din ni Doña Miranda at halatang mainit ang ulo. Nakatingin ito sa kanyang bagahe at mapanuring sinulyapan siya sa mga mata. After the wedding, tutuloy kami ni Olivia sa honeymoon. Wala na akong panahong umuwit mag-impake bukas. Inunahan niya na ang abuela dahil nagtatanong ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Alam niya rin kung saan ito galing. Tsaka itong umiti sa kanya at siya'y niyakap. Gesto na po, ito lang naman ang hinihintay kong marinig mula sa'yo. Balang araw, magpapasalamat ka pa sa akin, sa amin ng dad mo. At kahit ang mami mo sa heaven, matutuwa kapag nakitang ikinasal ka kay Olivia. Masayang-masaya na sabi ng kanyang lola. Hinagod-hagod pa nito ang kanyang likod. Walang tugon mula kay Justin. Alam niya kung nasaan man ang ina ngayon, hahayaan siya nitong piliin ng babaeng mahal niya. Hindi ito katulad ng kanyang malupit na ama na walang hangad kundi ang yumaman. Tuluyan siyang tumalikod matapos yakapin ng kanyang lola. Sundan mo siya at alamin kung saang hotel siya tutuloy. Nang makalabas si Justin, utos ni Doña Miranda sa isang tauhang naroon. Tumango naman ang inutusan tsaka tumalima. Habang nagmamaneho si Justin, napansin niyang may sasakyang sumusunod sa kanya. Nakalimang liko na siya pero ayaw siyang tantanan. Ang galing din ng lola niya. Pinasundan siya kaagad. Wala naman siyang ibang alam na pwedeng gumawa nun dahil busy ang kanyang ama sa araw na iyon. Bro, what's up? Boses ni Marco sa kabilang linya nang ito ay tawagan. Isa si Marco sa kanyang kaibigan. Nakisuyo siyang puntahan ng kanyang kotse sa isang gasolinahan dahil iiwan niya ito doon at si Marco nang bahalang magligaw ng sumusunod sa kanya. Okay bro, no problem. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin. Tumawa pa ito sa kabilang linya. Bye babe, hihintayin kita dito. Dinig niya pa ang boses ng babae sa kabilang linya. Mukhang nakaabala pa ata siya sa magkasintahan. Pagdating sa nasabing lugar, nagpark siya at bumaba. Nakita niyang sa di kalayuan, nagpark din ang kotseng sumusunod sa kanya. Tumuwid siya ng overpass at pumasok sa katabing mall. Dumaan siya ng exit door at nagtaksi patungong hotel. Nalito ang sumusunod sa kanya. Lalo na nang makita nitong iba na ang nakasakay sa kotse ni Justin. Napatampal na lang ito ng noo, hindi nito napansin ng lalaki. Bobo! Walang kwenta! Galit na galit si Doña Miranda nang bumalik ang tauhan na hindi nasundan si Justin dahil napansin daw ito ng lalaking nasundan nito. Hindi napigilan ni Doña ang matinding galit at umigkas ang kamay na marahasin ang palang tauhan. Napakasimpleng utos hindi nito magawa. Doña Miranda, gusto niyo pala ng malinis sa trabaho. Sana kayo na lang ang sumunod sa apo niyo. Inis na sabi ng kanyang tauhan at pabagsak na inilapag sa mesa ang susi ng sasakyan at galit na tumalikod. Sige, umalis kayong lahat. Mga wala kayong silbi. Magsilayas kayo. Hindi ko kayo kailangan. Naghisterika lang matanda sa matinding galit sa kapalpakan ng tauhan. Nagkatinginan na lamang ang natitirang tauhan ng Donya at napailing bago tumalikod na lang din para mag-resign. Hindi rin nila kailangan ng amo na hayop silang taratuhin at hindi tao. Salamat Marco. Nakangiti si Justin nang iabot ang susi ng kanyang sasakyan. Tumuloy ito sa loob ng kanyang hotel. Good luck sa plano mo bro. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Sabi ni Marco matapos niyang ikwento ang plano bukas na ilayo sa malupit na ama't abuela ang kanyang mag-iina. Salamat. Bukas ang kasal namin ni Olivia. Pwede bang ikaw ang sisipot upang sabihin na hindi ako darating sa kasal namin? Ibigay mo to kay daddy. Nag-abot siya ng sulat kay Marco. Kinuha yun ng kaibigan at itinago sa coat. Walang problema. Darating ako doon upang sirain ang mood nilang lahat. Nakatawa nitong sabi. Tinapik niya lang ito sa balikat. Bago umalis si Marco, nagpasalamat siya rito. Kahit sino sa mga kaibigan niya, isang tawag niya lang, mabilis pa ito sa 4:00 kung sundin siya. Kinabukasan, maaga pa, sinundo na ni Eta ng mag-ina ni Justin. Siyempre, sinabi niya lang sa mga ito na mamamasyal sila. Alam niyang hindi papayag si Maureen na makipagkita kay Justin, kaya itinago niya sa babae ang pinag-usapan nilang magkaibigan. Baka nga sa gagawin niyang ito, mawala ng tiwala sa kanya si Maureen. Pero naisip ni Ethan,
na mas safe pa rin ang mag-iina sa tabi ni Justin. Tito Ethan! Tuwang-tuwa ang mga bata at excited na sumalubong sa kanya. Bihis na ang tatlo at talagang ready na. Ethan, hindi ba delikado para sa mga bata ang mamasyal? Huwag na lang kaya. Nag-aalala si Maureen nang sumalubong kay Ethan. Maaga siyang gumising sa araw na iyon upang pakainin at paliguan ng mga bata. Nakapaglinis na rin siya ng bahay bago iwan, pero tila ba kinakabahan siya. Ngumiti lang si Ethan at nilapitan ng tatlong bata. Ready na ba kayo? Yes, tito. Excited na po. Kuro ng tatlo na talagang malapit na sa lalaki. Halika na, Maureen. Excited na ang mga bata. Binuksan na rin ni Ethan ang pinto ng kotse at nilingon pa nito si Maureen na nag-aalala ang nakarehistro sa mga mata. Pero naghabulan ng mga bata pasakay at excited. Mama, halika na po. Tawag ni Jess nang malingon na ng ina na hindi pa sumasakay. Sumunod na rin si Maureen papasok sa loob na bumuntong hininga para mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Samantala sa airport, nag-aabang si Justin sa kanyang mag-iina. Panay ang tingin nito sa kanyang suot na orasan. Nasisiguro niyang sa mga oras na yun ay nasa simbahan na ang lahat at iniintay siya. Pero sorry na lang ang mga ito dahil walang Justin na darating. Ilang sandali pa, pumarada na ang kotse ni Ethan na kanina pa niya inaantay. Nagbuga siya ng hangin. Sa wakas, makikita niya na at makakasama ang kanyang mag-iina. Pagbaba sa kotse ni Maureen, kasama ang mga anak, nangilala siya nang sumalubong sa kanya si Justin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat na napatingin kay Ethan na hindi makapaniwala. Maureen, usal ni Justin na nilapitan ng babae at mahigpit na niyakap. Ni hindi makapagsalita ang babae sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagsinungaling sa kanya si Ethan. Buong akala niya, mapagkakatiwalaan niya ito pero nagkamali siya. Malakas niyang itinulak si Justin at hinawakan ng mga bata palayo sa dalawang lalaki. Simula sa araw na yun, hindi na siya magtitiwala kahit kanino. Maureen, mabilis na hinabol ni Justin ang babae. Hindi sila pwedeng magtagal sa airport. Baka masundan sila ng kanyang abuela o di kaya ng kanyang ama. Pero kahit anong tawag ni Justin sa babae, hindi siya pinansin. Mama, ano po bang nangyayari? Kahit ang mga batay nagtataka. Mga anak, bilisan natin. Aalis tayo. Kausap ni Maureen sa mga anak. Malalaki ang kanyang mga hakbang. Ang mga bata, napapatakbo na rin. Maureen, magpapaliwanag ako. Pakinig ka muna sa akin. Kailangan niyong sumama sa akin. Delikado ang buhay nating lahat at ng mga bata. Giit ni Justin na humarang sa dinadaanan ni Maureen at ng mga anak. Talagang delikado ang buhay namin sa'yo dahil ayaw mo kong tigilan. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Justin. Tapos na tayo. Sigaw ni Maureen. Maureen, makinig ka kay Justin. Sa kanya ligtas kayong mag-iina. Lalayo niya kay Rito. Magtiwala ka sa kanya. Pati si Ethan, pilit kinukumbinsi si Maureen. Masama ang loob at naiiyak na tinitigan ito ni Maureen. Salamat na lang, Ethan, sa lahat ng nagawa mong tulong. Pero simula ngayon, kahit ikaw, hindi ko na rin pagkakatiwalaan. Naiiyak na sabi ni Maureen bago nagpara ng taxi. Humarang si Justin, nagmakaawa na pakinggan ito ni Maureen. Pero nagmatigas ang babae. Hindi alam ni Justin ang gagawin nang sumakay ng taxi ang mag-iina. Justin, sakay na. Kailangan natin silang sundan. Sigaw ni Ethan na huminto sa tapat niya ang kotse nito. Problemadong sumakay si Justin. Nasira ang kanyang magandang plano nang tingnan ang oras ng flight. Lagpas na iyon. Anong gagawin niya ngayon? Nais lang naman niyang makasama ang kanyang mag-iina. Bakit napakahirap mangyari? Halos makipagkarera si Ethan sa mga sasakyan. Maabutan lang ang taxi na sinasakyan ng mag-iina. Iharang mo ang kotse sa taxi. Ikaw sa mga bata at ako nang bahala kay Maureen. Pakiusap ni Justin kay Ethan habang pilit nilalagpasan ng taxi na sinasakyan ng kanyang mag-iina. Okay, bro. Manong driver, bilisan mo pa. Sigaw ni Maureen nang makitang humahabol si Ethan kasama si Justin. Naku, ma'am, bawal po yan, nasa highway tayo. Sagot naman ng driver na kampante sa driver's seat. Mama, sino po ba yung lalaking humahabol po sa atin? Bakit po kamukha ko siya? Nagtatakang tanong sa kanya ni Cody. Nasa po niya ang noo. Pati ba naman yun napansin ng anak niya?
paano niya ipapaliwanag sa mga ito na ama nila yun? Kaya nga po, tsaka mabait naman si Tito Ethan, bakit natin siya tatakasan? Di ba nga po, sabi mo po mama, si Tito Ethan lang ang paniniwalaan namin at kayo po, hayun sila. Sabi ni Jess na itinuro sa katapat ng kotseng pilit silang hinahabol. Manong driver, bilisan mo pa ho. Hindi na pinansin ni Maury ang sinabi ni Jess dahil nag-alala na siyang maabutan ni Ethan at ni Justin. Pero halos nasubsob silang lahat nang biglang preno ng driver dahil umarang ang kotse ni Ethan sa daan. Natarantang lalo si Maureen nang makitang bumaba si Justin na salubong ang dalawang kilay. Kasunod nito si Ethan. Bumunot ito ng 1,000 at inabot sa driver. Kuyang driver, mag-iina ko ho sila. May konting tampuhan lang kami, pasensya na. Habang inaabot ang pera sa driver ay sabi ni Justin, kayo talaga, nadadamay pa ako sa problema ninyo. Kakamot-kamot sa ulo ang driver. Sa likuran naman nila, nagkabuhol-buhol na ang mga sasakyan dahil sa paghinto nila sa highway. Mga bata, bumaba na kayo at sumama kayo sa akin. Si Ethan yon na binuksan ang kabilang pinto. Hindi kami sasama sa inyo kahit anong mangyari. Maureen, mas ligtas kayo at ng mga bata kay Justin. Kaya niya kayong protektahan. Naiintindihan mo ba? Isipin mo naman yung mga bata. Makapangyarihan ng Del Grande. Hindi ko sila kakayanin. Sa mga oras na to, kumikilos na sila para hanapin kayo. Patuloy na pagpapaliwanag ni Ethan. Umiling-iling si Maureen. Hindi! Ayoko! Sinungaling ka, Ethan. Sa ginawa mo, mas lalo mo lang kaming ipinahamak ngayon. Mas lalo mo lamang inilagay sa peligro ang buhay namin ng mga anak ko. Nagkatinginan sina Justin at Ethan na nakalikha na sila ng traffic sa daan. Nagsenyasan ng dalawa. Mabilis na binuhat ni Justin si Maureen palabas ng taxi. Nagsisisigaw naman ang babae. Si Ethan, binuhat si Yuan at hawak sa isang kamay ang dalawang bata patungo sa kanyang kotse. Pasensya na ho kayo, kuya driver. Ani Ethan sa lalaki nang lagpasan ng taxi nito. Napabuntong hininga naman ng driver at napailing. Sa kotse, halos masiksik sa passenger seat si Maureen nang ilapag ni Justin dahil sa pagmamatigas nito. Nang mailapag, marahas na sinampal ng babae si Justin. Justin, hindi kita mapapatawad. Oras na may masamang mangyari sa mga anak ko. Hindi pinansin ni Justin ang babae. Nilakang pinto at binalikan ng mga anak. Kinuha niya si Cody at Jess tsaka inalalayan pasakay. Si Ethan naman, mabilis na tinungo ang driver seat tsaka mabilis na nagmaneho pabalik ng villa. Doon kahit papaano mas ligtas sila. Sa backseat, katabi ni Justin ang mga anak. Nagtatanong ang mga matang tumingin ng 3 bata sa lalaki. Pero wala pa mang nanunula sa labi ng mga ito. Sabay-sabay na niyakap ni Justin ng 3. Naging emosyonal ang lalaki. Nagtataka ang mga bata na nakatingin sa lalaki. Si Maureen gustong magsalita pero hindi niya magawa. Dumating na ang araw na kanyang kinatatakutan. Sino pa bang dapat sisihin ito kundi siya? Masyado siyang nagtiwala kay Ethan. Hinayaan niyang makalapit si Justin sa kanilang mag-iina. Ito na ang simula ng kanilang kalbaryo. Tumulo na lang ang kanyang mga luha nang marinig na pumalahaw ng iyakang triplets matapos magpakilala ni Justin na ama ng 3 bata. At dahil sabik sa ama ang 3 bata, napaiyak ito sa tuwa. Dinig niyang nangako si Justin sa mga ito na hindi naiiwan simula ngayon. Pagdating sa villa, nagpaalam si Ethan kay Justin upang magmanman sa simbahan at makibalita sa nangyari. Pero bago yun, nakatanggap na ng mensahe si Justin mula kay Marco. Nagalit ang kanyang ama sa hindi niya pagsipot sa kasal nila ni Olivia. Isinugod din sa hospital ang kanyang abuela at inatake. Sa ngayon, ipinapahanap na sila ng kanyang galit na ama. Napabuntong hininga na lang si Justin. Tama, mali kung tatakasan niya ang problema niya sa ama. Kaduwagan ang kanyang gagawin. Dapat niya itong harapin. Sa ngayon, uunahin niya muna si Maureen. Mahaba-habang paliwanag ang kailangan niyang gawin sa babae. Naiintindihan niya rin naman kung bakit ito nag-alala. Yun ay dahil sa mga anak nila. Nagbihis siya at tinungo sa kwarto ang mga anak. Nakamata si Maureen sa hawak niyang cellphone. Mga anak, mag-uusap lang kami ng mami niyo. Sa sala na muna kayo. Pakiusap niya sa 3 bata.
Tumango ang tatlong bata bago tumalikod. Thank you, Maureen. Hindi ko in-expect na may anak tayo. Nung hiniwalayan mo ko, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko maintindihan nun kung bakit mo ginawa yun. Pero ngayon nauunawaan ko na. Ginawa mo yun dahil mahal mo ko. Emosyonal si Justin nang lapitan si Maureen at yakapin ng mahigpit. Justin, anong plano mong gawin ngayon? Sa tingin mo, natutuwa akong makita ka? Nagpakilala ka pang ama ng mga anak ko pagkatapos masasaktan lang sila. Umiiyak si Maureen sa inis na itinulak si Justin. Hindi ko sila sasaktan. Magsasama tayo't hindi na maghihiwalay, pangako. At paano yung asawa mo? Yung babaeng nakita ko sa bar. Yung yumakap sa'yo tumawag ng habi. Tinitigan ito ni Justin. Nagsiselos ka ba sa kanya, Maureen? Nanunod yung tanong ni Justin. Base na rin sa nakikita niyang reaksyon sa mga mata nito. Natameme si Maureen. Kinapa sa puso niya ang tunay na nararamdaman. Hindi niya alam. Tumalikod siya upang ikubli ang muka. Pero naramdaman niyang niyakap siya ni Justin. Kahit kailan, wala akong ibang minahal, Maureen. Kahit iniwan mo ko, hindi kita kinalimutan. Nalipin ako ni Dad. Itinuring niya akong tauhan. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang naging inspirasyon ko. Kailangan kong madugtungan ang buhay ko para sa'yo. Mahal na mahal kita. Wala akong asawa. Ikaw lang ang nais kong pakasalan, Maureen. Ikaw lang. Pagtatapat ni Justin, natigilan si Maureen. Napalingon kay Justin. Wala kang asawa? Hindi mo mahal ang babaeng yon? Umiling si Justin. Katunayan, ngayon ang araw ng kasal namin ni Olivia pero tinakasan ko. Nagplano kong sa Amerika tayo tumira. But then, narealize ko na hindi ko dapat takasan na lang ang lahat. Kundi haharapin ko si Daddy at si Lola. Basta kasama ko kayo ng mga anak ko. Naniniwala ka pa sa akin, Maureen? Madamdaming tanong ni Justin sa dating kasintahan. Napaiyak si Maureen. Sorry, Justin. Nung time na nakipaghiwalay ako sa'yo, nalaman ko na may cancer ka. Mas pinili kong iwan ka kaysa may masamang mangyari sa'yo, sorry. Mahigpit itong niyakap ni Justin at umusal ng pasasalamat dahil alam niyang sa pagkakataong yon, okay na sila nito. Isinaayos kaagad ni Justin ang kasal nila ni Maureen sa lalong madaling panahon para wala nang magawa pa ang kanyang abuela at ama. Nag-offer si Marco na sa probinsya nito gawin ang kanilang kasal, kaya pumayag si Justin. Sa araw ng kanilang kasal, tanging mga kaibigan lang nila ni Maureen ang dumalo. Bagaman iyon na ata ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay, ang pakasalan ng babaeng pinangarap niya noon pa man. 1 linggo silang namalagi dito sa probinsya ng Calapan at malayang ginawa lahat ng bagay na hindi nila nagawa noong panahong magkahiwalay sila. Enjoy na enjoy din ang kanilang anak sa beach. Naroong mag-rent siya ng bangka at mamasyal sa kabilang isla. Mababait ang mga magulang ni Marco at tuwang-tuwa sa triplets na itinuring na apo, maging ang napakabait niyang asawa na gustuhan ng ina ni Marco. Naikwento nilang mag-asawa sa mga ito ang hirap ng kanilang pinagdaanan nang magkalayo ng 6 na taon dahil sa pagtutol ng kanyang pamilya. Kaya nauunawaan sila nito kung bakit walang pamilyang dumalo sa araw ng kasal at kung bakit patago nilang ginawa ang kanilang kasal. Mainutusan din siyang tao na magmamanman sa bawat kilos ng kanyang ama para siya'y preparado. Nabalitaan niyang ito na muli ang nag-aasikaso ng kumpanyang iniwan. Ang abuela, nanatili sa hospital at malala ang kondisyon. Dinibdib nito masyado ang kanyang ginawang pagtalikod sa kanyang pamilya. Ngayong wala na siya sa mga ito, tsaka naisip ng kanyang abuela at ama kung anong hirap ang pinadanas ng mga ito sa kanya. Sa pagtalikod niya sa kasal, hindi matanggap ng pamilya ni Olivia, kaya nakipagkasundo ito sa ibang mayamang pamilya at iniwan din sa ere ang dad niya. Maraming investors ang nag-pull out dahil sa pamamalakad ng kanyang ama na hindi nagustuhan ng lahat, kaya naman humaharap sa crisis ang kumpanya nito ngayon. Sa madaling salita, pabagsak na uli ang kabuhayan ng pamilya Del Grande. Patuloy pa rin silang pinaghahanap nito pero nakapaligid ang mga taong nagmamahal sa kanila. Kaya pinoprotektahan ng kanyang pamilya ng mga kaibigan at walang makakagalaw sa kanila kahit na sino. At hindi niya rin nahahayaang mangyaring masaktan ang kanyang pamilya. Mag-iingat kayo sa biyahe at ang mga bata ha. Sana makabalik kayo uli sa susunod na buwan. Mamimiss ko ang triplets.
Sa araw na yon, balik na nila sa Maynila. Pasakay na sila ng bangka na maghahatid sa kanila sa Pantalan. Thank you, tita. Na-enjoy namin ang bakasyon. Niyakap ni Maureen ang ina ni Marco. Si Jesto naman, kausap ang ama ng kaibigan. Hindi matapos-tapos ang kanilang pamamaalam. Sa Pantalan, naroon na si Marco at nag-iintay sa kanila. Dala ang kotse na sasakyan pabalik sa Maynila. Si Eta naman, nauna nang lumuwas kagabi upang i-check sa villa. Bro, huwag kang mabibigla, may masamang balita. Kadadaong lamang ng bangkang sinasakyan nila nang tumunog ang cellphone ni Justin. Si Eta nang tumatawag. Walang gaanong signal sa kabilang isla kaya hindi siya nito makontak. Anong balita? Tanong ni Justin na pinauna muna ang mga anak na sumakay sa kotse. Ang dad mo bro, patay na. Pagbabalita ni Ethan, nanigas si Justin sa kinatatayuan sa narinig. Bro Justin, are you there? Nag-alala si Ethan, parang hindi siya makahinga. Naikuyom niya ang kamao. Anong nangyari? Bakit? Nadatnan siya sa opisina na nagpatiwakal. Hindi niya matanggap ang pagkalugi ng kumpanya. At hindi niya rin matanggap na umalis ka't iniwan sila. Ang lola mo, hindi pa niya alam ang tungkol dito. Ako nang bahala sa pagpapalibing kay tito. Ikaw na munang bahala kay lola. Medyo nag-aalala pa rin ang boses ni Ethan. Dama niya ang mainit na palad ni Maureen sa kanyang braso. Justin, may nangyari ba? Nang maibaba ang linya, nilingon niya si Maureen. Walang emosyon. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Ginawa ba to ng dad niya para makonsensya sa pagtalikod niya sa pamilya? Maureen, wala na si daddy. Nabigla din ito't hindi inaasahan ang kanyang sasabihin. Inalalayan siya nitong umupo muna. Maya-maya, nilapitan sila ni Marco at nag-usisa. Kahit ang mga bata, nagtatakang napatingin sa ama. Walang imik sa loob ng kotse si Justin habang nagbabiyahe. Pagdating sa Maynila, si Marco ang naghatid sa kanila sa villa. Dahil dumiretso si Justin sa nakaburol na ama na si Ethan ang nag-asikaso. Nakadama siya ng awa sa asawa. Puro problema ang kinakaharap nito. Hanggang sa huli, walang ipinakitang pagmamalasakit ng ama nito sa anak. Talagang hindi kayang ipadama ng daddy nito ang kahit na katiting na pagmamahal kay Justin. Salamat Marco. You're welcome Maureen. Susundan ko si Justin. Kailangan niya ng kaibigan sa tabi. Nauna na sina Noah at Alex. Nandoon na rin si Ethan. Paalam nitong sumakay ng muli sa kotse. Kinawayan niya na lang ito bago pumasok na rin sa loob upang asikasuhin ang mga dala nila, maging ang mga anak. Si Justin naman, tahimik na dumating sa burol ng ama. Sinalubong siya ni Noah at Alex. Bro, condolence. Inalalayan siya ng dalawang kaibigan palapit sa kabaong ng kanyang ama. Maliban kina Noah at Alex, wala nang iba pang naroon. Ganoon ba kasama ang dad niya? Ni walang sumilip na iba? Nasaan ang mga tauhan nitong binayaran ng kanyang ama na hanapin sila? Lahat ba'y naglaho na parang bula? Dad, kahit sa huling sandali ng buhay niyo, hindi kayo nagbago. Paano niyo nagawa to? Humihiyaw ang isipan niya nang tumunghay sa kabaong ng kanyang ama. Ang mapait na sinapit niya sa pagmamaltrato nito sa kanya. Hindi na iyon naihingi pa nito ng tawad. Mas pinili nitong sumunod sa kanyang ina na nasa langit. Paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang abuela? Matapos ang libing ng ama ni Justin, 1 buwan lang ang lumipas, lumuwas na sila ng Maynila upang sa muli asikasuhin ang nasa crisis na kumpanyang iniwan ng kanyang ama. Nakalabas na ang kanyang abuela pero naka-wheelchair na lang ito. Walang nagtatagal na nurse dito dahil na rin sa ugali ng kanyang abuela. Sa gabing yon, saktong dinig niyang nakikipagsigawan ito sa babaeng kinuha niyang mag-aalaga sa kanyang lola. Nasa pinto siya't nakatingin kung paano nito tratuhin ng nurse. Halos ingod-ngod ito sa mainit na sabaw. Ako nang bahala kay lola, sabi niya sa nurse. Pasensya na sir, but I resign. Tumalikod ang nurse. Hindi niya na ito pinigilan. Kita naman niyang hirap ito sa pag-aalaga sa kanyang abuela. Ang lola niya, masamang nakatingin sa kanya. Galit ito at siyang sinisisi kung bakit nagpatiwakal ang kanyang ama. Ilang beses na rin siyang sinumbatan nito. Sabi ko naman kasi sa'yo Justin, ako nang bahala kay lola. Pasasaan ba't matatanggap niya rin ako para sa'yo? Sabi ni Maureen sa problemadong asawa habang kumakain sila ng hapunan. Hindi mo kakayanin si lola. Alam naman nating pareho na ayaw niya sa'yo.
Baka masaktan ka, Maureen. Ngumiti si Maureen. Hindi niya ako kayang saktan, Justin. Naka-wheelchair na lang si Lola. Sabi nila ang isang tao, kapag pinakitaan mo ng kabutihan, gaano man kasama, lalambot din sila, okay? Kaya wag ka nang malungkot. Tutulungan kitang mag-alaga kay Lola, Mama. Sabad ni Cody. Ako rin po, Mama. Pumangalawa si Jess. Ang isang anak, tahimik lang dahil ayaw nitong lumapit sa masungit na Lola. Natatakot itong kapag nagagalit na ang matanda. Thank you, Maureen. Alam kong darating ang araw na matatanggap ni Lola na ikaw ang mahal ko at sa'yo ko masaya. Kinuha ni Justin ang kamay ng asawa at hinagkan. Ngumiti si Maureen at nagpasalamat sa tiwala ni Justin para sa kanya. Kinabukasan, pagkagising ni Maureen, nag-asikaso agad ng almusal ng asawa at kanyang mga anak na papasok na ng school. Katuwang niya ang isang maid. Si Yaya na ang gumising sa 3 bata at katuwang niyang pinakain at binihisa ng 3. May driver namang naghahatid sa mga ito at si Yaya nang mag-aantay sa school at ni Kuya Driver. Ang maiiwan sa bahay ay sila ng maid na katuwang niyang mag-aasikaso kay Lola mula sa pagpapakain, pagpapaligo at paglilinis ng kwarto dahil nakapasok na rin sa office ang kanyang asawa. Sa loob ng 3 buwan, tiniis ni Maureen ang masasakit na naririnig mula kay Lola Miranda at harap-harapang sinasabing pinatunayan niya lang na hinabol niya si Justin at hindi siya tumigil hanggat hindi ito nakukuha. Alam niyo po, Lola, mahal ko lang po talaga si Justin dahil siya ang ama ng mga anak ko. Kung tutuusin, pwede ako makatagpo ng higit pa kay Justin pero hindi ko naman mahal. Tandaan niyong ikinasal kami at bumalik sa inyo na walang-wala ang kabuhayan ninyo. Ang totoo, hindi ko kailanman hinangad ang pera ni Justin. Dahil nakaya kong buhay ng 6 na taon ng sarili ko, maging ang mga anak ko ng mag-isa. Paliwanag niya sa matanda na nakangiti. Walang pagmamalaki kundi nagsabi lang siya ng katotohanan. Nakita niyang natigilan ng matanda. Ngayon lang siya nagsalita ng ganoon kay Lola. Siguro, na-realize din ito iyon. Sana nga. Matapos paliguan at bihisan, ipinalabas niya ito sa katulong sakay ang wheelchair upang dalihin sa garden nang makalanghap ng preskong hangin. Siya na ang naglinis ng kwarto ng matanda. Siya na ang nagpakain at nagpainom ng gamot. Habang ginagawa yon, nakita niyang nakatitig ito sa kanya pero hinayaan niya lamang. Wala itong kakibo-kibo pero sa unang pagkakataon, hindi ito nagmatigas kumain at uminom ng gamot. Pagdating ng mga bata, pinag-bless niya ito sa Lola. Tsaka naghahabulan papasok sa loob na sinusundan ng Yaya. Nahuli niya itong nakatingin sa kanyang mga anak. Ilang sandali pa. Bumalik sa garden ng mga bata at naglaro ang mga ito at nakita niyang napapangiti ang matanda. At iyon ang simula ng pagbabago ni Lola. Nawala ang galit sa kanya kahit matagal munang nangyari yun. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, sa awa ng Diyos, nagbunga ang kasipagan ni Justin. Naiahon nito sa krisis ang kumpanya at si Lola, naging okay din silang dalawa maging ng mga bata. Bago ito binawian ng buhay sa katandaan, kahit papaano naging maayos sila at ng mga bata. Ginampanan niya ang tungkulin bilang asawa at miyembro ng pamilya ni Justin kahit na hindi siya nito tanggap. Sa huli, napalambot niya rin ang puso nito. Wala siyang pinagsisihan na naging mabuti sa matanda kahit na minaliit nito ang kanyang pagkatao. Dahil maganda naman ang naging bunga nun. Humingi sa kanya ng tawad si Lola at tinanggap niya ng bukal sa puso. Sa ngayon, 1 taon nang wala si Lola Miranda. Pero kahit papaano, nag-iwan naman ito ng magandang alaala sa kanila. Maayos na silang namumuhay ngayong mag-asawa at masayang-masaya kasama ang kanilang triplets. At dito nagtatapos ang love story ni Maureen at Justin. Nagustuhan niyo po sana. Muli, ako po si Miss Bibi. Maraming salamat.